Good day mga kasidyo, welcome muli sa aking channel sa Antonio Adventure Attack and Survival. Sa araw na ito, meron tayong mga organic na ipapaliwanag sa inyo. Pangontra sa wasang, pampalaya sa kamalasan, at pampalaya sa mga maligno inkanto, mga masasamang espiritu. At ituturo ko sa inyo kung anong gagamitin nyo. Ito ay ayon sa mga albularyo dito sa area na ito. So ibinlag ko lang yung kanilang mga pinagsasabi sa akin. Dahil natuwa ako at binigyan ako ng information na gano'n. Kasama ko nga pala si Ian, ang batang engkanto. Ayan, sa tabi ko. Ang una nating picture ay ito. Makita nyo ito? Yan na. Ang tawag dito ay baging ng pagkabuhay. Isang klase ito ng vine. Marami itong gamit. At ang dagta nito, may dagta ito ay ubod ng pait. Sa mga sinaunang style, kung paano ito gamitin, pag yung bata daw, yung baby, dumedede sa nanay, ay ayaw paawat, 2 years old na, gusto pa rin dede, yung dede lalagyan daw ng dagta nito. Tingnan, may dagta yan dyan. Lagdan doon sa dede ng nanay, pag sip-sip ng bata, ubod ng pait. So maaawat na yung bata pag dede. Ito magaling pang-awat. Yun ang unang sinabi sa akin ni Mang Atong Albularyo. Ayon sa kwento ng aking Lolo Pilimon or Lolo Imon, ito daw ay magaling ding pang-alis ng malas. Noong siya'y nabubuhay pa, bata pa ako, nakita ko ang kanyang kalabaw, nilagyan niya ng kwintas nito. Ito na ang ugat ng pagkabuhay, itong baging. Ang kanyang kalabaw ay payat na. In short, malnourished, nagkasakit. May nagsabi sa kanya na kwentasan daw ng baging ng pagkabuhay. So kinuwentasan ang kalabaw at pagkalipas ng 30 days, unti-unting nanumbalik ang lakas ng kalabaw at nabuhay at kumain ng maayos. Nabuhay si kalabaw dahil dito sa ugat ng pagkabuhay. Kami nagpapayong na ng dahon ng saging ni Kian kasi umaambo na. At ayon nga doon sa mga taong nagpepenitensya, ito ay ginagawa nilang corona habang nilalatigo nila ang kanilang sarili para daw sila ay hindi matodas, dahil ito nga ay baging ng pagkabuhay. Meron ba itong gamit? Kung pupunta ka ng Quiapo, marami kang mabibiling ganito, gamot daw sa sakit ng tiyan. Hindi ko alam kung paano ginagawa ito, kung iinumin o ano. Pinatutuyo nila ito, tapos inilalaga, hinihigupan sabaw. Pero hindi ko naman nire-recommenda sa inyo na gawin nyo dahil hindi ko yun alam. Narinig ko lang. Parang may mga talim pero hindi yan matalas. At ang isa pa, ayon naman sa kwento sa akin ni Maestro Romel, sa kanilang paniwala, ito daw ay magaling pantaboy ng wasang. At oras na umatak ang wasang, wala kang gagawin kundi latiguhin mo raw ang wasang. Latigo. Yan. Pag lumanit ito sa katawan niya, yan, ang aswang ay masusugatan. At yan ang hapdi daw para sa isang wasang ang malatigo
ng ugat ng pagkabuhay. Kaya kung gusto nyo ng ganito, bibigyan ko kayo. Marami rito. Pero habang humahawak ako, huwag niyong didilain at ubod ng pait nito. Kaya yan ang ugat ng pagkabuhay. Mga kasityo, nakikita nyo naman ang prutas na ito. Ang prutas na ito ay napaka-deadly. Bakit? Hindi ito edible. Hindi ito pwedeng kainin ng tao at lalong hindi rin pwedeng kainin ng hayop. Dahil ito ay isang organic na panlaso ng isda ginagamit ng mga fishermen at tinatawag nating cyanide fishing. Ito, ugat na yan itong bunga. Wala kayong gagawin kundi isangag na parang nagtosta kayo ng coffee beans. Yan At pag ito'y naisangag na, babayuhin ninyo hanggang sa mapulbos. At pag pulbos na, ihahalo nyo sa hampok na isda, tatadtarin. Ihahalo din sa sapal ng nyug. At ihagis nyo sa ilog or sa dagat kung saan kayo mangingisda. At pag inihagis nyo sa ilog, ang mga tinadtad na isda, sapal ng nyug, at yung dinikdik na powder nito na parang kopi, ay lulutang ang mga isdang kumain nito. Sa madalit salita, ito ay isang organic cyanide. Kung tawagin ay bayate. Sinaunang process ng mga mangingisda. Hindi ko naman kayo ini-encourage gumamit nito. Nagkataon lang dito sa gubat ay nakakita kami nung pinatumba ang mahiwagang puno ng antipolo. Dahil kinikwento sa akin ng tatay ko nung siya nabubuhay pa, ginagamit daw nila ito sa pangingisda. Hindi ito delikado kung hindi mo makakain ng ganito. Huwag na huwag kakain ng ganito. Dahil talagang ito ay sinaunang panlaso ng isda. So bihira ka nang makakakita, sa mga gubat lang meron ito. Sa tinagal ng panahon, ngayon na lang uli ako nakakita. Matagal na, ngayon lang ulit. Dahil gubat pa nga itong lugar na ito, itong lugar ng mahiwagang puno ng antipolo na may engkanto. Ngayon may bayate. Ito. So ito ay isang organic na cyanide. So mahirap din itong hanapin kung hindi sa gubat at hindi kilala. At warning, huwag na huwag kakainin. Napaka delikado. Kaya ihahagis na natin. Goodbye, bayati. At meron pang isang pangontra kung paano gagamitin ang baging ng pagkabuhay. Nung nabubuhay pa ang tatay ko, siya isang bayawak hunter din. Siya nagturo sa akin kung paano manghuli ng bayawak. At ayon sa kanya, pag nakakita ka raw ng bayawak na umakyat sa puno ng nyug, bantayan mo tapos kumuha ka ng maraming baging ng pagkabuhay. Ipupulupot mo yun ito sa puno ng nyug. At yung bayawak, hindi makakababa. Matatakot siya. Dahil ayaw niya na itong mga tulis-tulis na ito. Ewan ko kung anong kontra meron ito sa bayawak. At sa loob ng 3 araw, yung bayawak doon sa itaas ng nyug ay magugutom, mahuhulog na lang yun. Either matoda siya o hindi ko alam kung anong mangyayari dahil hindi ko pa naman na-experience na magtali ng baging ng pagkabuhay sa puno na inakyat ng bayawak. Yun ay ayon lang sa kwento. So isa sa mga gamit ng ugat ng pagkabuhay. Yung iba ay sinasabit ito sa pintuan ng kanilang bahay. Pampabuenas daw. So hindi ko alam kung ano talagang merong hiwaga itong ugat ng pagkabuhay dahil
Marami ang gumagamit nito. Okay yan, umuulan pa ba at nakapayong ka. Yan. Yung batang engkantuhan ka rin kasama ko. Magaling sa engkantuhan niya. So ngayon ito, dito sa Gubat marami kang makukuha. Sa city, kung gusto mo nito, pumunta ka lang sa Quiapo. Marami nagtitinda nito. Kaya hanggang sa muli at survival. Antonio Adventure Attack at Survival sa hiwaga ng ugat ng pagkabuhay. Hanggang sa muli, susunod pa. Maraming adventure, attack, at bye-bye. Bye-bye, Kian.